Eto guys, kung meron kayong mga utang, malalampasan nyo rin yung mga utang nyo. Makakabayad kayo unti-unti sa mga pinagkakautangan nyo, mga kapiksi. Dahil din ito sa sipag at syaga nyo. At saka yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng extra income. Extra na source of income. Mga negosyo, mga side hustle guys, no? Ito mga new opportunities na to. So ito yung mga new opportunities para sa pagkakakitaan. And maaari itong maging source para makabayad kayo ng utang guys, okay? Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran. Para ngayong February to March guys. Para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sorry. So, yung ating new moon guys ngayong February ay sa February 17. Tapos yung next na full moon naman natin ay sa March 18 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. Yung ating new moon ngayon guys ay kasabay din ng solar eclipse. So, malakas yung cosmic energy mga kapiksi. Ito yung moon message para sa inyo guys. A fiery climax approaches. No? Ibig sabihin malakas talaga yung momentum of energy mga kapiksi. And kung meron, parang merong malakas na kaganapan sa buhay nyo, especially on the positive side. Kaya mas mabuti na ibuhos nyo yung energy nyo, yung attention nyo. Pag sinabing ibuhos nyo yung energy nyo sa mga gusto nyo, ibuhos nyo yung attention nyo sa mga desires nyo, kasi your energy flows where your attention goes. Okay? Ibig sabihin, yung energy mo napupunta siya kung ano yung fino-focus ng attention mo. Okay? So, kung positive yung attention mo, positive din yung mafo-focus ng energy mo. Pero kung negative naman yung fino-focus mo, negative din yung dominant energy nyo. So, attune to the moon, guys. Be nice, be kind, smile, and be polite as you navigate to where you want to be. Especially nowadays, guys, it doesn't hurt to be kind, no? Hindi natin alam yung mga silent battles na pinagdadaanan ng mga taong nakakausap natin, ng mga taong nakasalamuhan natin. Akala natin okay lang sila. Akala natin wala silang pinagdadaanan, smile. Pero sa loob-loob nila, there are a lot of burdens, there are a lot of sufferings. So, wag na tayong dumagdag sa makakapagbigay sa kanila ng negative na emotions, guys. Kasi sa panahon ngayon, medyo kakaiba dahil marami nang nag-a-attempt na kitilin ang kanilang sariling pamumuhay, and yung iba mga sumasukses naman dahil sa sobrang depression, no? So, wag na tayong dumagdag sa mga ganun, mga kapiksi. Additional meaning nitong card na to, being assertive is good, just don't ride roughshod over anyone. Pag sinabing assertive guys, ito yung go na go, G na G sa lahat ng bagay. And okay lang yan, especially kung gusto talaga natin ma-achieve yung mga gusto natin. Kailangan talaga may kusa tayo, may drive tayo, may initiatives tayo, di ba? Kumikilos, pero wag kayong mang-aapak ng ibang tao para lang marating nyo yung mga pangarap nyo. Okay? Kasi masama yun. At saka may masamang balik yun, mga kapiksi. If you're in a tense situation, meditate your way to peace. So, kung meron kayong mga tensyonadong sitwasyon na pinagdadaanan, meditation ang susi para kumalma yung energy nyo, guys. So, meron tayong meditation video dito sa channel natin. Pwede nyo pakinggan yun guys if ever na medyo tense kayo. Okay? Don't be a baby. Huwag kayong iyakin guys. Okay?
Wag yung, kasi di ba yung mga baby iyakin, weak, ganyan. Although hindi naman natin masasabi kung kailan tayo magiging weak talaga. And paminsan-minsan okay lang na umiyak. Pero wag masyadong, wag exage, wag over na lahat na lang iniyak mo, no? 'Di ba? So, yeah, you need to have more fun, guys, no? Huwag tayo masyadong seryoso sa buhay. Enjoy natin ang ating paglalakbay, guys. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman, guys, yung ating love message for you. Ito, balance, do. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, physical, syempre, yan yung mga physical connection. Emotional, definitely, guys. Yan yung mga nararamdaman nyo sa isa't isa. And spiritual, no? Importante talaga yung spiritual sa relationship. Dapat pinagdadasal nyo yung person nyo, yung relationship nyo, para kayo, binded, spiritually binded, yung inyong spiritually binded and guided yung inyong pagsasama, mga kapiksing. Put God in the center of your relationship, guys, okay? Para maging matibay yung inyong pagsasama. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, Leo. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Leo at saka yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet, guys, sa Venturin tsaka Citrine, yung recommended ko, may makikita kayong mga link sa description box. So, Leo, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. So, by the way, available yung ating money shaker, guys. Kung gusto nyo mag-avail, mag-send lang kayo ng message sa WhatsApp. Ito, guys, medyo mag-ingat kayo sa manloloko kasi maaari kayong mabiktima ng scam, guys, no? And malaki yung mawawala sa inyo. Malaking burden ito. And malaking stress yung dadali nito sa buhay nyo. At saka yung iba, parang repeat na to, guys. Pag sinabing repeat, yung parang na-scam na kayo dati. Tapos hindi pa kayo nadala. Tapos mai-scam ulit kayo ngayon. So, mag-ingat kayo, guys, sa mga transaction nyo. Huwag kayo basta-basta maniniwala and magtitiwala sa ibang tao. Yeah, kasi malaki yung burden nito, no? Magiging malaking pabigat siya sa inyo kapag na-scam kayo at saka sobrang may stress kayo na hindi kayo makakatulog. And for some of you, no, sabi ko nga parang naulit. So kung na-scam na kayo dati, wag na kayo magpa-scam ulit ngayon, okay? Alright. Ito naman ay mga brand new beginnings pagdating sa kaperahan. So, bibigyan kayo ng chance ni Universe para lumabas ng inyong comfort zone. Yung iba natatakot. Siguro kasi nga, nadala na kayo dati. Baka na-scam na kayo, di ba? And, parang medyo natatakot na ulit kayong sumubok. Pero, it's okay to
go out of your comfort zone. Kasi, parang ano yan guys, diba yung ina-explain ko sa inyo palagi, yung comfort zone nyo, parang fish pond, no? Imaginein mo, isda ka, nasa fish pond ka. Yun yung comfort zone mo. Pero, maliit lang siya. Kung ano lang yung available na resources dun sa fish pond, yun din yung paulit-ulit mong ma-experience. Pero kapag lumabas ka ng fish pond, pumunta ka ng lake or ocean, yun na yung labas ng comfort zone mo. Mas maluwag, mas malaki, mas malawak. Mas marami kang pwedeng maging experience, mas malayo yung pwede mong marating, mas maraming resources na available. Mas malaki yung chance na umunlad yung buhay nyo. Okay? So, pero syempre, risky din yan kasi pwede kayong mag-fail, pwede kayong mag-succeed. Pero nakasalalay yan sa inyo. Depende sa pagkilos nyo, sa sipag at tiyaga nyo, at saka sa pagiging positibo nyo sa buhay. Okay? So, positive lang guys. Kayang-kaya nyo yan. Kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Kung nagagawa ng iba, magagawa nyo rin. Maraming tayong mga kababayan na galing din sa hirap, guys. Pero, umunlad, umasenso dahil sa pagsisikap nila. Okay? So, what else? Tingnan pa natin. Meron ditong presence ng another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ito guys, kung meron kayong mga utang, malalampasan nyo rin yung mga utang nyo. Makakabayad kayo unti-unti sa mga pinagkakautangan nyo, mga kapiksi. Dahil din ito sa sipag at tiyaga nyo. At saka yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng extra income. Extra na source of income. Mga negosyo, mga side hustle guys, no? Itong mga new opportunities na to. So, ito yung mga new opportunities para sa pagkakakitaan, and maaari itong maging source para makabayad kayo ng utang guys, okay? So, tama yan, especially sa mga kapiksi natin may mga utang, kailangan talaga na unahin natin, bayaran. Tapos, kapag nabayaran na natin, iwasan nyo ng umutang ulit, unless kailangan talaga for emergency, ganyan. Pero kung hindi naman kailangan, iwasan nyo guys, kasi mahirapan kayong makatulog dahil sa stress sa utang, guys, okay? Alright. Tsaka yung iba nababaon sa utang dahil sa mga interest. Kumbaga dahil sa interest, lalo silang nababaon sa utang. So, mag-ingat kayo sa pangungutang din guys, okay? So, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.